for Attorney Bondok and Congressman Bebot. Na-mention po kanina ni Attorney Topacio na kaya may nadali yung impeachment para matabunan ang issue. Oo. Oo, sa inyo pong dalawa, itong kasi pareho po kayong nasa side ng mga Duterte. Hindi po kaya ito magiging isang political war? Una po sa lahat, gusto ko rin linawin talaga na ito po ay hiwalay sa aking pagiging kandidato, no, tong filing. I am acting in my capacity as National Officer of the PDP Laban dahil ako po ay chairperson ng arbitration committee ng PDP Laban. So I'm really on the legal team of PDP, no? So needless to say, siguro lagi namang may political aspect ang mga ganito, but we are really fighting against the corruption here that is nasa institusyon, no? Wala po itong kinalaman sa politika. Very little to do with politics. Napakalinaw po, as a lawyer, I am speaking as a lawyer, na lahat po ng elemento ng falsification of legislative documents ay naririto. Dahil yung GAA po, ang problema natin dito is napaka-technical. Kaya hindi po nakikita ng taong bayan yung paglilimas ng kaban natin. Ang trabaho namin dito in filing the case ay para bigyan ng ilaw, no, ng liwanag kung ano ba yung specific mechanism ng korupsyon at kung paano nililimas. Kasi lahat tayo ginagamit yan eh. No? Yung terms na nililimas ang kaban ng bayan. Paano? Ito po, sinasabi namin kung paano ginagawa. And now, sabi nila, matagal nang nangyayari yan. Ang gusto naming masabi sa inyo, it is in unprecedented amounts ang ninanakaw po sa taong bayan. Kailangan po maging malinaw yan. Gusto ko lang linawin din na itong pag-file namin ng criminal cases, hindi po kasama sa politika ito. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico, at Mr. Dalipe committed a crime against the Republic of the Philippines. Hiwalay po natin yung politika dito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. Follow-up to question si Carlo Mateo, DCWB. Sir, kahit sino, si Sir Jeco magbantay po siguro. Meron ba tayong draft na dyan ng complaint para maipakita natin sa mga mamamahayag yung kung ilang pahina rin po yan? Yung pong draft, pinapine-tune pa po eh. So, by Monday na lang po. But gusto ko lang po linawin bakit kasali po dito yung Citizens Crime Watch. Wala po kaming pakialam sa politika. Kung sa tingin po ninyo sumasali tayo sa pamumulitika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung draft ng complaint, kinakailangan po talagang bumoses tayo pagkat pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Ang isa po sa advokasya, kahit noon pa po ang advokasya ng Citizens Crime Watch ay labanan po ang korupsyon. Siguro naman, lahat tayo kumbinsido na yung mga nadidinig, nakikita natin, nababasa natin, talagang talamak po ang korupsyon sa ngayon. At hindi po tayo kinakailangang manahimik, kinakailangan po hindi lang tayo bumoses at sumali po tayo sa mga hakbang na mahabol po natin kung sino man ang mga sangkot dito po sa ganitong anomalya. Tinitingnan ko po yung niratify na BICAM report. Napakalaki po ng pondo na napunta sa NIA. Kami po sa Bicol Region, tiningnan namin yung mga projects ng irrigation ng NIA. Sa laki po ng pondong ibinigay po ng ating gobyerno, napakarami po mga palpak na mga proyekto, lalo na po yung mga irrigation. At marami pang pondong inilalagay nila pagkat
tayo hindi natin nasisilip yung anomalya dito pagkat nasa kabukiran po yung project nila. Pero karamihan ng kanilang mga proyekto ay palpak at hindi po gumagana ang karamihan sa mga proyekto nila. Kaya kami po sa Citizens Crime Watch, lahat pong mga hakbang na naglalayong malabanan po ang korupsyon, kami po ay palaging naandyan. Idagdag ko lang, baka sabihin nyo, Citizens Crime Watch was organized para lang labanan ang Marcos government. 1992 pa po ay buhay na ang Citizens Crime Watch. 1992, ang founder namin ay yung yumaong si Jose Malvar Villegas, Attorney Jose Malvar Villegas. We are SEC registered. We have been accredited as a COMELEC watchdog in so many elections. At just to prove to you how non-partisan we are, while we were the ones who sued Garin, Congresswoman Garin, for the Dingbaxia scandal, 3.5 billion lang ngayon, lang because kung kukumpara rito, that's peanuts. Ngayon ay nasa Sandigan Bayan. Dinimanda rin po namin si Commissioner Guanzon for graft na ngayon ay nasa RTC Bulacan na. Lahat po yan ay may probable cause. Even during the time of Duterte, dinimanda po namin si Secretary Ramon Lopez for allegedly allowing large-scale tax evasion by Hyundai Motor Corporation. So kahit sino po, kahit under any administration, kung may nakikita kaming anomalya, dinidemanda po ng Citizens Crime Watch. Wala po kaming tinitingnan kung sino, tao ni Duterte, tao ni Noynoy, tao ni Marcos. Kung may nakikita kaming mali, ay dinidemanda po namin. And modesty aside, maganda naman po ang aming batting average sa Office of the Ombudsman at sa Piskalya. Thank you po. Okay. Question po for Mr. Magpantay. Okay. I'm just Ignacio po from Abante Radio po. Sir, tanong ko lang po, gaano po ka-importante na ang Citizens Crime Watch po ang magsampa ng kaso at bakit hindi na lang po individual? Ang pagsasamba po kasi ng kaso hindi po madali. Kinakailangan po natin kumuha po ng kakampi dito. Pero nabanggit naman po ni Speaker Alvarez kanina na ito po ay walang relasyon sa pagiging kandidato nila. At kami naman kung sinong makakatulong sa pagsasampa ng kaso nilalapitan po namin. Pagkat sa dami na po ng ang napakahirap po kasi yung maghanap ka ng dokumento. Just imagine yung kukuha ka ng dokumento sa isang ahensya, malamang sa hindi ka bibigyan nila. So pag ganitong mga sitwasyon po, siguro mas maganda kung hindi lang sila, kundi tayo lahat. Tayong mga mamamayan, tayo po ang bumoses, tayo ang gumawa ng paraan kung paano po natin masasampa ng kaso. Itong mga tao na nasa gobyerno, nasasangkot po sa ganitong mga problema, sa ganito po mga anomalya. Okay. May katanungan from DWIC. Sa mga kagalang-galang nating nasa harapan sa pamumuno ni Congressman Alvarez, dati nating speaker, sa inyo pong lahat, ako po si Rene Alonso ng Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran ng DWIC. DWIC. Yes, sir. At meron lamang po akong gustong linawin at mabigyan nyo ng kaliwanagan para po sa kaalaman ng lahat. Ano po ba ang pagkakaiba nito sa isinusulong na complaint nila Congressman Ungab? Para po magkaintindihan tayong lahat. Salamat po, sir. Yung complaint po na sinusulong nila Congressman Ungab, petition po yun sa Supreme Court to declare the 2025 General Appropriations Act unconstitutional. Ito po yung sinusulong namin dito ay yung criminal case laban po kay Martin Romualdez, Manix Dalipe, Saldico. Yun po. Any question?
Follow up? Carlo? Carlo? Bante, from Abante. Any questions? Oh, boss. Maaari ko bang linawin ng konti para talagang nakikita ng taong bayan yung difference? Yung sinasabi po ni Speaker Alvarez, dalawa po yan, no? Yung constitutionality, yung kaila kong ungab. Sina-challenge nila yung mismong GAA na may mga na-violate sa Constitution. No? Hindi siya naaayon sa sinasabi ng Constitution, halimbawa sa edukasyon na dapat highest budgetary priority, etc. Ito pong ipafile natin ay dun sa mga gumawa. Criminal punto na action dahil nag-falsify sila ng dokumento, pinolsify nila yung BICAM report. Kaya po hiwalay siya na issue. Kailangan malinaw po yan sa taong bayan.